Si Damien Vergara ay kilalang pangalan sa mundo ng negosyo. Sa edad na 45, siya na ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking chain ng mga restoran sa buong bansa. Nagsimula ang lahat mula sa maliit na karinderya na itinayo ng kanyang yumaong ina sa gilid ng kalsada. Bata pa lamang siya ay natuto na siyang tumulong sa pagbebenta, paghuhugas ng plato at pakikipag-usap sa mga suki. Ngunit habang lumalaki ang kanilang negosyo, unti-unting nawala ang ugnayan niya sa tunay na kalagayan ng mga empleyado. Ngayon, nakaupo siya sa isang napakalaking opisina, nakaharap sa mga malilinis na papeles at nakikinig lamang sa mga ulat ng kanyang mga manager. Isang gabi, habang nag-iisa siyang umiinom ng kape sa kanyang mansyon, napaisip siya, bakit parang hindi na ako kilala ng mga tao ko? Bakit parang hindi ko sila maramdaman? Bulong niya sa sarili. Kahit nakikita niyang lumalaki ang kita ng kumpanya, hindi niya maramdaman ang tunay na kasiyahan. Lagi siyang napapalibutan ng mga taong puro papuri at pagsang-ayon lamang ang ibinibigay. Ngunit hindi niya alam kung totoo ba ang mga yon. Kinabukasan, tinanong niya ang kanyang matagal ng sekretarya na si Ramon. Ramon, kumusta ba talaga ang lagay ng mga tao natin sa branch? May mga reklamo ba sila? Tanong niya habang nakatingin sa bintana ng kanyang opisina. Sumagot si Ramon, Sir, kung ang titingnan natin ay reports, maayos naman. Pero alam niyo po, hindi lahat nakakarating dito sa inyo. May mga hinaingang ilan, pero natatabunan na ng mga manager bago makarating sa taas. Napaisip si Damien, kung ganoon, paano ko malalaman ang totoo? Puro filter, puro ayos sa papel. Hindi ko na nararamdaman ang hirap ng mga tao. Matagal siyang nakatulala. Hanggang sa pumasok sa isip niya ang isang ideya. Isang desisyon na alam niyang magbabago ng pananaw niya sa negosyo. Ramon, seryosong sabihin niya, gusto kong maranasan ulit ang trabaho sa pinakailalim. Hindi bilang CEO, kundi bilang isa sa kanila. Magpapanggap po akong tagahugas ng pinggan. Nagulat si Ramon at hindi makapaniwala. Sir, baka delikado iyon. Paano kung makilala kayo at kung malaman nilang kayo ang may-ari? Ngunit pinutol siya ni Damien. Hindi nila malalaman. Kailangan kong makita ang totoo. Kailangan kong maramdaman ulit ang hirap at saya ng mga tao ko. Gusto kong malaman kung paano nila ako tinitingnan bilang boss kahit hindi nila alam na ako nga iyon. Sa loob ng ilang linggo, pinlano ni Damian ang kanyang gagawin. Gumamit siya ng ibang pangalan, Daniel Cruz, at nagsumipi ng peking aplikasyon sa isang branch ng kanyang restoran na kilala sa pagiging masikip at laging punong-puno ng customer. Nagpagupit siya ng mas simpleng estilo, nagsuot ng lumang damit, at isinantabi ang lahat ng bagay na magbibigay ng bakas ng kanyang kayamanan. Dumating ang araw ng kanyang interview. Nakaupo siya sa maliit na opisina ng branch manager habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Anong kayang trabaho mo, Daniel? Tanong ng manager habang nagbabasa ng papel. Pwede po akong maghugas ng pinggan. Sanay po ako sa mabibigat na trabaho. Sagot niya ng diretso. Tiningnan siya ng manager at ngumisi ng kaunti. Mukha kang hindi pa nakakaranas ng kusina pero sige, subukan natin. Minimum wage, walang overtime pay kung hindi aprobado. Payag ka? Tumango si Damian, kahit sa loob niya ay sumisigaw ang konsensya. Siya nang may-ari ng lahat, ngayon ay tinatanggap ang kondisyon na iyon. Ngunit iyon ang kailangan niya, ang makita kung paano talaga ang buhay ng mga tao niya sa pinakailalim. Pag-uwi niya sa mansyon noong gabing iyon, hindi niya mapigilang ngumiti. Ito na ang simula, bulong niya habang nakatingin sa malawak na hardin. Ngayon malalaman ko na kung paano ko sila matutulungan at higit sa lahat, kung paano ako magiging mas mabuting tao. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Damien ang kakaibang pananabik. Hindi bilang isang CEO na nakaupo sa trono ng kanyang tagumpay, kundi bilang isang ordinaryong manggagawa na sasabak muli sa hirap ng buhay na dati na niyang dinaanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya bata, hindi siya walang kapangyarihan.
Siya ay isang tao na may kakayahang baguhin ang kapalaran ng lahat ng kanyang makakasama. At sa pagdapo ng umaga, nagsimula ang kanyang bagong paglalakbay. Maagang gumising si Damian kinabukasan. Hindi tulad ng dati na ang ginigising siya ng kanyang mga kasambahay. Ngayon ay siya mismo ang bumangon mula sa simpleng kwartong inihanda niya sa lumang apartment na inuupahan para sa kanyang pagpapanggap. Isang lumang bag lamang ang dala niya at suot niya ang lumang polo shirt na nabili niya sa isang ukay-ukay. Nang tumingin siya sa salamin, hindi na siya si Damian Vergara na CEO ng malaking kumpanya. Siya ay si Daniel Cruz, isang ordinaryong lalaki na naghahanap ng hanap buhay. Pagdating niya sa branch, sinalubong siya ng masangsang na amoy ng mantika. Sabay ang ingay ng mga kawali, plato at mga sigaw ng mga cook na nagmamadali. Mainit at masikip ang kusina. Malayo sa malamig na opisina niyang may aircon at carpeted floor. Pinakilala siya agad ng supervisor, sa head cook at sa iba pang mga tagahugas. Mga kasama, ito si Daniel, bago nating dishwasher. Puruan niya na lang to. Sabi ng supervisor na tila walang pakialam. Tiningnan siya ng ilan mula ulo hanggang paa. May ilan na ngumiti, ngunit karamihan ay halatang nagdududa. Isang lalaki ang bumuntong hininga. Si Mario, assistant cook na halatang mainitin ang ulo. Sana marunong ka, tol. Ayoko nang mabagal. Aniya, sabay balik sa niluluto. Tahimik lamang si Damian at tumango. Sinimulan niya ang trabaho. Nilapitan siya ni Alma, isa pang dishwasher na halatang tahimik at mailap. Ganito lang yan. Una, hugasan mo yung mga plato na hindi gaanong madumi. Sunod, isunod mo na yung may mga mantika at sebo. Huwag mong paghaluin para hindi masyadong mahirap. Mahinahong paliwanag nito. Salamat Alma, tugon ni Damian, sabay ngiti. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa unang oras pa lang ng kanyang trabaho, nahirapan siyang habulin ang dami ng plato at paso na dumarating mula sa dining area. Pawis na pawis siya at halos hindi na makahinga sa sobrang init. Hindi rin siya sanay sa mabahong tubig at madulas na sahig na halos ikadulas niya ilang beses. Ano ba yan? Baguhan talaga, bulong ng isa sa mga kusinero. Hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Damian. Ramdam niya ang kirot ng mga salita, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa loob ng maraming taon, siya ang sanay marinig ay papuri at paggalang. Ngunit ngayon, tinatrato siyang tila walang silbi. Pagdating ng tanghalian, dumagsa ang mga tao sa restoran. Sunod-sunod ang pasok ng mga plato at baso sa kusina. Daniel, bilisan mo naman dyan, nalulunod na kami sa hugasan. Sigaw ng head cook. Nagmadali si Damian, subalit sa pagmamadali ay nabitawan niya ang isang plato na nabasag sa sahig. Tumigil ang lahat sandali. Buisit, ang mahal yan. Tapos sisirain mo lang? Galit na wika ng manager na biglang sumilip sa kusina. Ano ba yan? Wala ka bang silbi? Napayuko lamang si Damian. Pigil ang damdamin. Sa loob niya ay gustong-gusto niyang isigaw na siya ang may-ari ng lahat ng pinggan at kusina na yon. Ngunit pinili niyang manahimik. Ito ang gusto niya, ang maranasan ang totoong mundo ng kanyang mga tao. Nang matapos ang rurok ng lunch rush, halos bumigay na ang kanyang katawan. Basang-basa ng pawis ang kanyang polo at nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagod. Lumapit si Liza, isang waitress na halatang mabait at masayahin. Ayos ka lang, Daniel? Nakita kong halos hindi ka tumigil kanina. Aniya sabay abot ng baso ng tubig. Ngumiti siya kahit pagod na pagod. Ayos lang. Kailangan lang siguro masanay, sagot niya. Nakakaganyan talaga sa umpisa, ani Liza. Pero kapag nakasabay ka na sa ritmo, parang kaya mo na kahit araw-araw. Sanay ka ba sa mabibigat na trabaho? Napaisip si Damian sandali bago sumagot. Oo, dati. Pero matagal na rin mula nang huli akong gumawa ng ganito. Hindi na nag-usisa pa si Liza at ngumiti lang. Kaya mo yan, basta't tiyaga lang. Sa natitirang oras ng kanyang unang araw, nagpatuloy siya sa paghuhugas. Kahit nanginginig ang mga braso at nananakit ang likod niya, pinilit niyang matapos lahat ng trabaho. Sa tuwing titingnan niya ang mga kasamahan, nakikita niya ang iba yung hirap sa kanilang mga mata. May ilan na tila wala ng gana, may ilan na pinipilit ng magtrabaho dahil sa pangangailangan.
Nang matapos ang shift, sabay-sabay silang lumabas ng kusina. Si Damian ay halos madapa na sa pagod. Lumapit muli si Alma at nagsabi, hindi lahat ng bago tumatagal dito. Karamihan umaalis agad kasi hindi kinaya. Pero kung kaya mong tiisin, baka masanay ka rin. Tumango siya at numiti. Kakayanin ko. Salamat sa tulong mo kanina. Habang naglalakad pa uwi, ramdam ni Damian ang sakit ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay namumula sa sobrang sabon at mainit na tubig. At ang kanyang likod ay tila pinupunit. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang bigat sa kanyang puso. Ang mga salita ng manager, ang pagtawa ng ilan sa kanyang kapalpakan, at ang kabigatan ng mismong trabaho ay bumigat sa kanyang konsensya. Sa sarili niyang isip, nagsalita siya, ito pala ang mundo ng mga tao ko araw-araw. Habang nakaupo ako sa opisina, sila naman ay nagpapakahirap ng ganito. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang maliit na higaan sa inuupahan niyang apartment, halos maiyak siya sa pagod at emosyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang tunay na paglalakbay at iyon ay hindi niya tatalikuran. Kinabukasan, muling pumasok si Damian sa trabaho bilang si Daniel Cruz. Bit-bit niya ang mabigat na pakiramdam mula sa nakaraang araw, pagod na katawan at sugatang kalooban. Ngunit mas pinili niyang bumalik dahil ito ang misyon na sinimulan niya. Maranasan ang buhay ng kanyang mga empleyado at makita ang tunay na mukha ng kanyang kumpanya. Pagdating niya sa kusina, agad siyang sinalubong ng malakas na sigaw ng head cook. Daniel, huwag kang nakatumanga dyan. Dami ng nakapilang plato. Bilisan mo. Ang tono nito ay punong-puno ng inis, para bang wala siyang halaga. Sumabak siya agad sa trabaho. Ang dami ng pinggan ay doble pa kumpara sa kahapon. Pinilit niyang habulin ang ritmo, ngunit hindi pa rin sapat ang bilis niya. Ano ba? Baguhan ka pa rin hanggang ngayon? Sabay hampas ng pasahan sa mesa ng head cook. Kung ganyan ka kabagal, mas mabuting umalis ka na lang. Hindi nakasagot si Damian. Tanging katahimikan at pagyuko ang naging tugon niya. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang matinding kirot. Siya na sanay sa paggalang ng mga tao sa boardroom. Ngayon ay pinapahiya lamang sa harap ng lahat. Habang patuloy na naguhugas, may dalawang kusinero na nasa tabi niya at nag-uusap. Nakikita mo yon? Hindi tatagal yon dito. Halatang hindi sanay, bulong ng isa. Baka bukas, wala na yan. Ganyan naman ang mga baguhan. Umaayaw agad, sagot ng isa pa, sabay tawa. Narinig lahat ni Damian ang kanilang usapan. Para bang tinutusok ng karayom ang kanyang puso sa bawat salitang lumalabas mula sa kanila. Ngunit pinigilan niyang magalit. Sa halip, nagpatuloy siya sa trabaho. Kahit pawis na pawis at nanginginig ang mga kamay. Bandang hapon, habang nasa kalagitnaan siya ng paghuhugas, biglang nagpatong-patong ang mga order. Dumagsa ang mga plato, kawali at baso. Halos matabunan siya sa dami. Sinubukan niyang humabol, ngunit nabitawan niya ang isang kawaling mabigat at nahulog ito sa sahig. Pleng! Malatas ang tunog ng pagkakahulog. Put! Ano ba yan, Daniel? Sigaw ng head cook na halos umuusok ang ilong sa galit. Kung hindi ka makakasabay, huwag ka nang magtrabaho dito. Tahimik na pinitas ni Damian ang kawali at ibinalik sa gilid. Pasensya na po, hindi na mauulit. Mahinang sambit niya, ngunit hindi na niya napigilan ang kurot ng kahihiyan. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Alma na nakatingin sa kanya. Hindi ito nagsalita, ngunit bakas sa kanyang nakamata ang simpatya. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Liza sa kanya habang dumadaan dala ang tray na mafabaso. Daniel, huwag mong dibdibin. Ganyan talaga si Boss Cook. Pati kami, madalas niyang sigawan. Sanay ka na rin siguro balang araw. Mahinahon niyang sabi. Ngumiti si Damian ng kaunti. Salamat, Liza. Kaya ko pa. Ngunit sa loob-loob niya, nag-aalab ang damdamin. Naalala niya ang sarili noong bata pa, habang naghuhugas ng plato sa maliit na karinderya ng kanyang ina. Noon, walang nagtatawa sa kanya, walang humahamak. Ang nakikita niya noon ay dangal sa bawat pagbanlaw ng plato. Ngayon, ibang-iba ang sitwasyon. Habang tumatagal ang shift, lalo siyang nalulunod sa trabaho. Basang-basa ang kanyang polo, nangingitim na ang mga kuko sa dami ng mantika, at namumula ang anyang balat
dahil sa sabon. Ngunit kahit gaano kahirap, hindi siya umatras. Bandang gabi, matapos ang buong araw ng paghuhugas, halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Umupo siya sa gilid habang pinagmamasdan ang kusina. Ang mga tao ay patuloy pa ring nagtatrabaho, abala sa kanilang mga gawain. Walang nakapansin sa kanya, maliban kay Alma na naglatit ng maliit na piraso ng tinapay. "Kainin mo to, Daniel. Wala kang kinain buong araw," mahina niyang sabi. Nagulat si Damian. "Salamat, Alma. Hindi ko na alam kung gutom pa ba ako o pagod lang." Tahimik silang kumain habang nakaupo sa gilid. Sa mga oras na iyon, naramdaman ni Damian na hindi lahat ng tao sa paligid niya ay malupit. May ilan pa ring marunong umunawa, tulad ni Liza at Alma. Habang naglalakad pa uwi, iniisip niya ang mga nangyari. Ganito pala ang pakiramdam, ang tawanan, ang paghamak, ang hindi pagrespeto. Bulong niya sa sarili. Kung ganito ang dinadanas nila araw-araw, paano ko sila pinabayaan ng ganoong katagal? Pagdating niya sa kanyang inuupahang kwarto, hindi niya mapigilan ang mga luha. Para siyang binabalikan ng lahat ng pagkukulang niya bilang lider. Ngunit imbes na sumuko, pinanghawakan niya ang pangako sa sarili na hindi siya aalis hanggat hindi niya nakikita ang buong katotohanan. Ang unang pagsubok ay nagpabigat ng kanyang dibdib, ngunit nagbigay rin ito ng apoy sa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng lahat, alam niyang mas marami pang hamon ang darating at hindi siya bibitaw, sapagkat sa bawat paghuhugas ng plato at sa bawat paghamak na naririnig, mas lalo niyang nakikilala ang mundo ng mga taong matagal nang nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ikatlong araw na ni Damian bilang si Daniel Cruz sa kusina ng kanyang sariling restoran. Sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok nung una niyang mga araw, nagsimula na siyang makakita ng mga detalye tungkol sa kanyang mga kasamahan. Unti-unti, sa bawat palitan ng salita at simpleng pakikisalamuha, nabubuo ang larawan ng tunay na buhay ng mga taong dati nakikita lamang niya sa mga ulat at papeles. Habang naghuhugas siya ng mga plato sa gilid, napansin niya si Liza, ang waitress na nakilala niya kahapon. Abala ito sa pagsasalansa ng mga pinggan at tila hindi na uubusan ng lakas kahit sabay-sabay ang mga order. Sa bawat ngiti nito sa mga customer, halatang pilit lang na kinukubli ang pagod. "Daniel," tawag ni Liza habang nagdadala ng tray. "Okay ka lang ba dyan? Ang dami na naman ng plato." Napangiti siya kahit pawis na pawis. "Sanay na yata ako." Hindi na tulad ng kahapon, mas mabilis na akong kumilos. Umiling si Liza at ngumiti. "Ganyan talaga dito, pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam mo, kaya ko naman pinipilit magtrabaho kahit mahirap, kasi ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Ako ang panganay, 3 ang kapatid kong nag-aaral. Kung hindi ako kikilos, sino pa?" Napigilan si Damian. Noon lang niya narinig mula sa mismong bidig ng empleyado ang ganitong kuwento. Sa opisina, puro numero at graph ang nakikita niya. Dito naririnig niya ang tibok ng tunay na buhay. "Matagal ka na bang nagtatrabaho dito?" tanong niya. 3 taon na. Gusto ko sanang mag-aral ulit, pero hindi kaya. Kaya ito na muna, sagot ni Liza habang mabilis na naglakad palayo. Habang patuloy na naguhugas, lumapit naman si Mario, ang assistant cook na madalas mainitin ang ulo. "Hoy, Daniel, bisan mo nga dyan. Ang tagal mong banlawan. Hindi ka ba marunong?" Huminga ng malalim si Damian at sinubukang ngumiti. "Pasensya na, Mario. Nag-aaral pa ako ng diskarte." Umirap si Mario. "Kung hindi ka matuto agad, baka hindi ka tumagal dito." Sabay talikod, iniwan siya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Damian ang tensyon sa pagitan nila. Halatang sanay si Mario sa hirap at marahil dala rin ng kanyang mga karanasan ang pagiging brusko. Ngunit hindi niya magawang magalit. Sa halip, naisip niyang may dahilan kung bakit ganun ito. Hindi naglaon, nakilala niya rin si Alma, ang tahimik na kasamang dishwasher. Palagi itong nakayuko at tila iniiwasan ang makipag-usap. Ngunit nang isang beses na sabay silang nagbanlaw ng mga baso, nagpasimula siya ng usapan. "Alma, matagal ka na ba rito?" tanong niya. Tumango lang ito at bahagyang ngumiti. "Oo,
Mga 2 taon na. Nag-aaral ka ba dati? Tumingin ito sa kanya saglit bago muling ibinalik ang tingin sa baso. Oo, pero hindi ko natapos. Walang pang tuition, kaya nagtatrabaho na lang muna ako. Tahimik silang nagpatuloy sa paghuhugas. Ngunit sa simpleng sagot ni Alma, naramdaman ni Damian ang bigat ng mga pangarap na pansamantalang natigil. Sa sumunod na mamaaraw, mas lumilinaw sa kanya ang kalagayan ng kanyang mga kasama. Ang iba'y nakikitulog lamang sa maliliit na inuupahan. Ang ilan ay halos walang pambili ng gamot para sa kanilang pamilya. Sa bawat kwento, lalong lumulubog ang puso niya sa awa. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na shift, sabay-sabay silang naupo sa gilid ng kusina para magpahinga. Si Liza ang unang nagsalita. Alam mo, Daniel, minsan naiisip ko, sana lang makita tayo ng boss. Hindi yung boss na manager, kundi yung tunay na may-ari. Para makita niya kung gaano kahirap dito. Napalunok si Damian kung alam lang ni Liza na siya mismo ang tinutukoy. Ngunit pinili niyang manahimik. Wala namang pakialam yun, sabat ni Mario. Ang mga boss, pera lang iniisip. Hindi nila alam ang hirap dito sa kusina. Nagkatinginan sila ni Damian at para bang sinaksak siya ng mga salita. Totoo ang sinasabi ni Mario. Hindi niya alam noon dahil nakaupo lang siya sa kanyang trono ng kayamanan. Tahimik namang nagsalita si Alma. Sana lang may araw na mabago ang lahat. Na hindi na tayo tatawanan o babastusin ng mga manager. Kasi kahit tayo lang ang nasa likod ng kusina, mahalaga rin tayo. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Damian ang mabigat na buntong hininga. Mahalaga kayo, mahina niyang sabi, halos bulong. Napatingin sa kanya ang tatlo. Ano raw? Tanong ni Mario. Mumiti siya. Sabi ko, mahalaga ang trabaho natin. Kahit hugas lang ng plato o luto lang ng ulam, hindi tatakbo ang restoran kung wala tayo. Sandaling natahimik ang lahat. Pagkatapos, ngumiti si Liza at tumango. Tama ka, Daniel. Sana ganyan din mag-isip ang boss. Sa mga salitang iyon, lalong tumibay ang paninindigan ni Damian. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lamang siya natututo ng gawain, kundi natututo rin siyang makilala ang puso na mga taong bumubuo ng kanyang imperyo. At sa bawat pagtitig niya sa kanila, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na minsan ay nakalimutan niyang pasanin. Ngayon, hindi na siya basta CEO na nakaupo sa opisina. Siya ay isang dishwasher na natututo mula sa kanyang mga kasamahan. Mga taong itinuring ng lipunan na nasa ibaba, ngunit mayroong pinakamahalagang papel sa pagpapatakbo ng kanyang pangarap. Makalipas ang 1 linggo ng kanyang pagtatrabaho bilang si Daniel Cruz, nagsimula nang maging mas pamilyar si Damian sa daloy ng kusina. Marami na siyang natutunang diskarte mula kay Alma at natututo na rin siyang makibagay sa bilis ng kilos ni Liza. Ngunit kahit papaano, hindi pa rin siya ligtas sa masasakit na salita at mabibigat na utos ng head cook. Mas lalo pa siyang nagulat nang unang dumating ang mismong branch manager, si Mr. Ruiz. Si Ruiz ay isang lalaking nasa 40 taon, malaki ang katawan at palaging nakasuot ng makintab na sapatos at mahal na relo. Kahit nasa kusina ay may hawak siyang sigarilyo at ang tingin niya sa mga empleyado ay tila mga alipin. Sa unang araw pa lang ng kanyang pagbisita, ramdam na ni Damian ang tensyon sa lahat ng staff. Parang lahat ay biglang naging tahimik at mas mabilis kumilos. Bakit ang daming plato dito? Sigaw ni Ruiz nang makita ang tambak na hugasan. Daniel ba pangalan mo? Ikaw ang bago, di ba? Anong ginagawa mo't ganyan kadami pa yan? Nagulat si Damian, ngunit magalang siyang sumagot. Pasensya na po, sir. Ginagawa ko naman pong lahat para makahabol. Ginagawa? Kung ganyan kabagal, wala ring silbi. Galit na sambit ni Ruiz, sabay turo sa kanya gamit ang daliri. Huwag mong sayangin ang tubig, huwag mong basagin ang plato. At kung hindi mo kayang tapusin, ako mismo ang magpapatanggal sa'yo rito. Ramdam ni Damian ang matinding hiya at bigat ng mga salita. Sa loob niya, kumakabog ang dibdib niya ng sobra. Halos hindi siya makahinga. Para siyang sasabog sa galit, ngunit pinipigilan niya ang sarili.
Siya ang CEO, ang may-ari ng restoran, ngunit tinatrato siya ngayon na parang walang kwenta. Nagpatuloy si Ruiz sa pagmumura. Mga tagahugas ng plato, palamuti lang kayo dito. Kung wala kayong silbi, madali kayong palitan. Tandaan nyo yan. Natahimik ang lahat, walang sumubok na magsalita. Si Liza ay napatingin lamang kay Damian, bakas sa kanyang mga mata ang awa. Si Alma ay napayuko ng mahigpit ang pagkatahawak sa kanyang kamay. Halatang ramdam din ang hiya para kay Damian. Pagkatapos ng galit ni Ruiz, umalis ito dala ang yabang at iniwan ng lahat sa matinding kaba. Tahimik na muling nagtrabaho si Damian. Ngunit sa loob niya ay halos himatayin siya sa sobrang bigat ng pakiramdam. Daniel, ayos ka lang? Bulong ni Liza habang abala sa paglalagay ng mga baso sa tray. Napilitang ngumiti si Damian. Oo, ayos lang. Sanay na siguro kayo sa ganitong trato. Tumango si Liza. Sanay, oo, pero hindi ibig sabihin tama na. Kaya lang, wala naman kaming magagawa. Kung sisimangutan mo si manager, tanggal agad. Nagpatuloy ang buong araw na mabigat ang loob ni Damian. Sa bawat paghuhugas niya ng plato, naririnig pa rin niya ang tinig ng manager. Matulis, mapanghamak at walang respeto. Daramdaman niyang nanginginig ang kanyang dibdib, hindi lang dahil sa hiya, kundi dahil sa isang bagong pag-unawa. Kinagabihan, nang makauwi siya sa kanyang inuupahang kwarto, napaupo siya sa kama na parang hindi makagalaw. Naisip niya ang lahat ng empleyado na ilang taon nang nagtitiis sa ganitong klasing pagtrato. Hindi lamang pala ito problema ng trabaho, kundi problema ng dignidad. Ang mga tao niya ay hindi lang pagod. Sila rin ay sugatan sa loob dahil sa pangmamaliit ng mga nakakataas. Ganito ba talaga ang kultura sa kumpanya ko? Ganito ba sila pinapahirapan? Bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Kinabukasan, muling bumalik si Damian sa kusina. Habang naguhugas, muling sumilip si Ruiz at naghanap ng mali. Nakakita ito ng isang baso na hindi masyadong malinis at agad siyang sinigawan. Daniel, tingnan mo to, may mansa pa. Ano ka ba, bulag? Kung lahat ng hugas mo ganito, baka pati customer magreklamo. Napatingin si Damian sa baso. Isang maliit na marka lamang yon, madaling matanggal. Ngunit ginamit ito ni Ruiz para muli siyang ipahiya. Hindi na siya nakapagsalita, tanging paghinga ng malalim at pagtuloy sa trabaho ang ginawa niya. Ngunit sa bawat sigaw ng manager, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang misyon. Sa sulok ng kusina, muling nilapitan siya ni Alma matapos umalis si Ruiz. Daniel, huwag mong dibdibin. Ganyan talaga siya sa lahat. Kahit ako, ilang beses na niyang tinawag na inutil. Napatingin siya kay Alma. Tahimik lang ito, ngunit bakas sa mga mata ang lungkot. Dito niya lalo pang nakita kung paanong winawasak ng kanilang manager ang loob ng mga empleyado. Sa pagtatapos ng araw, halos hindi na makatayo si Damian sa pagod. Ngunit higit pa sa sakit ng katawan, mas matindi ang sakit na kanyang naramdaman sa puso. Para bang dahan-dahan siyang pinupunit sa bawat sigaw, sa bawat pangmamaliit at sa bawat pagturing na wala siyang halaga. At sa mga sandaling iyon, halos atakihin siya sa puso, hindi dahil sa bigat ng trabaho, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang natuklasan. Ang sarili niyang kumpanya na siya ang nagtatag ay puno ng mga taong hindi pinapahalagahan ang mga empleyado. At kung siya mismo ay halos masira ang loob sa ganitong trato, paano pa kaya ang mga taong ilang taon nang nagtitiis? Sa gabing yon, muling nanumpa si Damian sa sarili. Hindi siya aalis sa posisyong ito hanggat hindi niya lubos na nauunawaan ang buong sistema. At kapag dumating ang oras na ibunyag niya ang kanyang tunay na pagkatao, sisiguraduhin niyang wala ng kahit sinong empleyado ang kailanman pagtatawanan, hahamakin o ituturing na walang halaga. Pagkatapos ng ilang araw ng sunod-sunod na pagmumura, panghahamak at pagbubuhat ng mabibigat na trabaho, halos hindi na makakilos si Damian pag-uwi niya sa maliit na inuupahang kwarto. Sanay siya sa malambot na kutson, malamig na aircon, at katahimikan ng kanyang malawak na mansyon. Ngunit ngayon, ang tanging inabutan niya ay isang lumang bentilador na mahina ang ihip, isang manipis na foam
na halos hindi makagaan sa sakit ng kanyang katawan at katahimikang puno ng lungkot. Habang nakahiga siya, sinapo niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at gasgas mula sa paulit-ulit na pagkakababad sa mainit at mabahong tubig. Napapikit siya at napabuntong hininga. Ganito pala ang pakiramdam. Ganito ang araw-araw nilang dinaranas. Bulong niya sa sarili. Nang sumunod na gabi, hindi siya makatulog. Bumangon siya at lumapit sa lumang bintana ng apartment. Pinagmamasdan ang madilim na kalye kung saan makikita ang ilan sa mga kasamahan niyang naglalakad pa uwi. Dala ang maliliit na supot ng pagkain na halatang pinaghirapang ipunin mula sa maliit nilang sahod. Nakita niya si Lisa na may bitbit na 2 bag ng groceries. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang mga kapatid na binubuhay. Nakita rin niya si Alma na naglalakad ng mag-isa. Hawak-hawak ang maliit na plastic na may lamang tinapay. Sa mga oras na yon, nakaramdam siya ng matinding pagkahiyak sa sarili. Sa mga board meeting, kaya niyang igastos ang milyon-milyon sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit ang mga taong ito, bawat sentimo ay kailangang pag-isipan. Kinabukasan, muling pumasok si Damian sa trabaho. Halata sa kanya ang matinding pagod at panghihina, ngunit pilit pa rin siyang kumikilos. Habang naguhugas, biglang sumulpot sa kusina si Ruiz. "Daniel," sigaw ng manager. "Bakit parang mas mabagal ka ngayon? Gusto mo bang tapatan kita ng oras? Kung hindi ka makakahabol, huwag ka na lang pumasok bukas." Napalunok si Damian at marahang sumagot. "Pasensya na po sir, susubukan kong bilisan." Tilang hindi na kontento si Ruiz. "Subukan lang, huwag kang palusot. Kung hindi ka makapantay sa trabaho ng mga kasama mo, wala kang lugar dito." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Damian na muling bumigat ang kanyang dibdib. Ngunit hindi siya sumagot. Alam niyang hindi lang siya ang nakakaranas ng ganitong pangmamaliit. Araw-araw itong pinapasan ng mga empleyado. Pagdating ng lunch break, naupo siya sa gilid kasama sina Liza at Alma. Tahimik silang kumakain ng simpleng kanin at ulam. Napansin ni Liza na matamlay siya. "Daniel, parang iba ka ngayon ah. Ayos ka lang ba?" tanong nito. Napangiti siya ng kaunti, pilit na itinatago ang bigat ng kanyang loob. "Oo, medyo pagod lang siguro. Nakakapanghina din kasi kapag paulit-ulit kang pinapagalitan." Umiling si Liza. "Sanay na kami dyan, pero minsan iniisip ko, tama pa ba na patuloy tayong magtiis? Parang wala namang nagbabago." Tahimik namang sumabat si Alma. "Kung aalis tayo, saan tayo pupunta? Dito na lang tayo. Kahit papaano may kita, kahit maliit, sapat na para mabuhay." Napatingin si Damian sa kanilang dalawa. Sa mata ni Liza, nakita niya ang determinasyon ng isang ate na handang gawin ang lahat para sa pamilya. Sa mata naman ni Alma, nakita niya ang pangarap na matagal nang nakabaon dahil sa kakulangan ng oportunidad. Pag-uwi niya sa apartment ng gabing iyon, naglakad siya ng mabagal para bang bitbit ang lahat ng pasanin ng kanyang mga empleyado. Sa bawat hakbang, naririnig pa rin niya ang tinig ng manager na paulit-ulit siyang hinahamak. Ngunit higit sa lahat, naririnig niya ang mga hinaing ni Liza at Alma. Mga salitang nagbukas ng kanyang mata sa katotohanan. Pagdating sa loob, naupo siya at binuksan ang kanyang lumang cellphone. May mga mensahe mula kay Ramon, ang sekretarya niya. "Sir, may board meeting tayo next week. Kailangan niyo pong dumalo." Ngunit hindi siya agad sumagot. Sa halip, nagsulat siya sa maliit na notebook na binili niya sa tabi-tabi. Doon niya inilista ang lahat ng obserbasyon niya. Mabigat ang trabaho sa kusina, kulang ang tao. Maliit ang sahod, halos hindi sapat sa pang-araw-araw. May katiwalian sa sistema ng manager at supplier. Kakulangan ng respeto sa mga empleyado, lalo na sa mga tagahugas ng pinggan. Walang bukas na komunikasyon mula sa baba papunta sa itaas. Habang sinusulat niya ang lahat ng ito, napahinto siya at tumitig sa kisame. Napaluha siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding pagkaunawa na siya mismo bilang CEO ay naging bulag sa lahat ng ito. Matagal kong hinayaan, matagal kong iniwan sila sa ganitong kalagayan, mahina niyang sabi.
Ngunit imbes na mawala ng pag-asa, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabalik loob. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muling kumislot ang tunay na malasakit sa kanyang puso. Hindi bilang isang boss, kundi bilang isang tao na minsang dumaan din sa hirap. Kinabukasan, pagpasok niya sa kusina, mas tahimik siya, ngunit mas determinado. Sa bawat sigaw ni Ruiz, hindi na siya natitinag gaya ng dati. Sa bawat tawanan ng mga kusinero, pinipili niyang ngumiti. Sa bawat pagod ng kanyang katawan, inaalala niya ang dahilan kung bakit niya pinasok ang lahat ng ito. Alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit siya hindi lamang sa kanyang mga kasama, kundi sa sarili niyang misyon, ang muling ibalik ang dignidad at malasakit sa mga taong bumubuhay sa kanyang imperyo. At sa muling pagtulog niya ng gabing iyon, kahit masakit pa rin ang kanyang katawan, nakatulog siya na may bahagyang ngiti, sapagkat alam niyang unti-unti na siyang nagbabalik loob sa tunay na realidad. Ang realidad ng pakikipagkapwa, ng pagdamay, at ng pagiging tunay na lider. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti nang nasanay si Damian sa bilis at bigat ng trabaho bilang si Daniel Cruz. Hindi na siya kasing bagal noong unang mga araw at kahit madalas pa rin siyang pagalitan ni Ruiz, natututo na siyang hindi madala ng hiya o takot. Sa halip, mas pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga kasama niya sa trabaho. Isang hapon, matapos ang matinding lunch rush, halos hindi na makagalaw si Damian sa pagod. Pawisan, nanginginig ang mga kamay at tila mawawala na ang ulirat. Napansin ito ni Liza habang nagsasalin ng mga baso sa tray. "Daniel, uminom ka muna ng tubig. Huwag mong pipilitin ang sarili mo," sabi niya sabay abot ng isang malamig na baso ng tubig. "Salamat, Liza," tugon ni Damian habang nilalagok ang tubig. "Kung wala ka siguro, baka bumigay na ako kanina." Napangiti si Liza, bahagyang tumango. "Sanay ka na rin. Hindi lahat ng bago tumatagal ng ganito katagal. Karamihan, 3 araw pa lang, sumuko na." Natahimik si Damian at sabay napatingin kay Liza. "Bakit ikaw? Bakit hindi ka sumusuko?" Uminga ng malalim si Liza at bahagyang nagiba ang ekspresyon ng mukha. "Dahil wala akong choice. Ako lang ang bumubuhay sa pamilya ko. 3 ang kapatid kong nag-aaral at ako ang tumatayong magulang. Kung aalis ako rito, paano na sila?" Ramdam ni Damian ang bigat ng salitan iyon. Naalala niya ang kanyang ina, kung paano ito nagsakripisyo para mapalaki siya. Nakita niya sa mata ni Liza ang parehong determinasyon, isang uri ng lakas na hindi basta-basta nabubuwag ng pagod o panghahamak. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang kanilang usapan tuwing break. Ikinukwento ni Liza kung paano siya madalas malate sa bayad sa kuryente, kung paano siya kinakapos kahit gaano kasipag. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kinakalimutang ngumiti at gawing magaan ang trabaho para sa lahat. Isang gabi, sabay silang umuwi dahil pareho silang nag-overtime. Tahimik silang naglakad sa madilim na kalye. "Daniel," biglang wika ni Liza, "huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? Marami nang dumaan dito na nawala ng gana. Pero kung kaya mong tiisin, baka isang araw magbunga rin ang lahat ng tiyaga mo." Napatingin si Damian sa kanya at numiti. "Salamat, Liza. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang mga salitang yan para sa akin." Hindi lamang si Liza ang nagsimulang maging kaibigan niya. Si Alma, na dati tahimik at halos hindi nakikipag-usap, unti-unti ring nagbukas ng loob. Isang break time, sabay silang kumakain ng tinapay sa gilid ng kusina. "Alma," tanong ni Damian, "ano bang pangarap mo dati? Bago ka napunta rito?" Bahagyang napayuko si Alma, hawak-hawak ang maliit na piraso ng tinapay. "Gusto ko sanang maging guro. Nag-aral ako ng education. Pero hindi ko natapos. Walang pera kaya tumigil na lang ako at nagtrabaho dito." Napatigil si Damian, napatingin sa kanya ng diretso. "Sayang, pero hindi ibig sabihin wala ka ng pag-asa. Baka isang araw matuloy pa rin." Napangiti si Alma, bagaman halatang puno ng lungkot. "Sana nga, pero minsan parang wala ng saysay mangarap. Kasi bawat araw, nauubos na ang oras ko rito.
Sa sagot na iyon, ramdam ni Damian ang lalim ng sugat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi lamang pagod sa katawan ang dinaranas nila, kundi pati pagkaputol ng mga pangarap. Dahil dito, mas lalo niyang pinilit na maging kasangga nila. Kahit madalas siyang pagtawanan ni Mario, pinili niyang huwag sumagot ng masama. Isang araw, nang muntik siyang madapa, dala ang isang bunton ng baso, nagkatawanan ang ilan. Ngunit hindi lahat ay tumawa. Si Alma ay agad na lumapit para tulungan siya. "Ingat, Daniel. Huwag mong pipilitin kung hindi kaya," sabi nito. "Salamat, Alma," tugon niya. "Kung hindi dahil sa'yo, baka nagkabali-bali na ang baso." Habang lumilipas ang panahon, nagsimula na rin siyang tanggapin ng ilang kasama. May ilan pa ring mapanghamak, pero naramdaman niyang mas gumagaan ang loob niya dahil may mga kaibigan siyang tunay na nagmamalasakit. Isang gabi, sabay-sabay silang naupo sa labas ng branch matapos ang shift. Pagod na pagod sila, ngunit nakahanap pa rin ng oras para magkwentuhan. "Alam mo, Daniel," sabi ni Liza, "kahit hirap tayo, buti na lang may mga asamang katulad mo. Hindi lahat ng bago marunong makisama." Napangiti siya, tiningnan ang dalawang kasama. "Ako ang dapat magpasalamat. Kung wala kayo, baka hindi ko kinaya." "Basta tandaan mo," dagdag ni Alma, "dito hindi ka nag-iisa. May mga tao ring handang sumuporta sa'yo." At sa mga salitang yun, naramdaman ni Damian na kahit gaano kabigat ang trabaho, may kagaanan din kung may mga taong nakakaintindi. Sa gitna ng init ng kusina, sa kabila ng mabibigat na utos ni Ruiz at panghahamak ng ilan, natagpuan niya ang kaibigang hindi niya inasahan. Mga taong nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng samahan at malasakit. Sa mga gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang maliit na higaan, napaisip siya. Hindi man niya mabunyag ang kanyang pagkatao, nagsisimula na siyang makita ang hinahanap niyang sagot, ang tunay na muka ng kanyang kumpanya at ang puso ng mga taong bumubuo nito. Lumipas ang mga araw at tila unti-unti nang nasasanay si Damian sa buhay bilang isang tagahugas ng pinggan. Ngunit kahit pa nadagdagan na ang kanyang bilis at diskarte, hindi pa rin siya ligtas sa panibagong mga pagsubok. Isang araw, sa gitna ng kanilang trabaho, biglang nagkaroon ng aberya sa kusina. Nawala ng tubig ang linya ng restoran. "Daniel, paano ka pa makakahugas kung wala tayong tubig?" Sigaw ng head cook, sabay hampas ng basahan sa mesa. "Gumawa ka ng paraan. Hindi pwedeng mabinbin ang hugasan." Nataranta si Damian, ganun din ang iba pang dishwasher. Puno na ang tambak ng plato at patuloy pa ang dating ng mga baso at kawali mula sa dining area. Pawis na pawis si Damian habang nakatingin sa mga pinggan. "Paano ko lilinisin to nang walang tubig?" Bulong niya sa sarili. Si Mario, na kanina pa nagmamasid, agad na nagbato ng insulto. "Kita mo na? Hindi marunong mag-improvise. Alam mo ba kung anong gagawin kapag nawalan ng tubig? Hindi lahat nadadaan sa banlaw, Daniel. Wala kang kwenta." Tumawa ang ilan sa gilid, halatang natutuwa sa pagkakataranta ni Damian. Ngunit bago pa siya tuluyang mapahiya, lumapit si Alma at mahina ang tinig na nagsabi, "Daniel, pwede nating punuin ang timba mula sa reserba sa likod. Doon pa may konting natira." Agad na kumilos si Damian at sinamahan si Alma. Habang kinukuhanan nila ng tubig ang lumang drum sa labas, halos mabali ang kanyang likod sa pagbubuhat ng mabibigat na timba. Sanay siyang mag-utos, hindi magbuhat. Ngunit ngayon ay siya mismo ang nagpapasa ng bigat ng sitwasyon. Pagbalik nila, agad niyang ginamit ang kaunting tubig para ipagpatuloy ang paghuhugas. Kahit mahirap at mabagal, nagawa nilang tapusin ang tambak. Pagkatapos, lumapit si Liza, dala ang mga baso. "Salamat, Daniel. Kung hindi ka nagtulungan kay Alma, baka naipit na tayo sa reklamo ng customer." Ngumiti si Damian, pawisan at hingal na hingal. "Hindi ko kaya nang wala siya. Mabuti na lang at may mga kasama akong gaya ninyo." Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Mario muling bumungad ng mapanuyang salita. "Huwag mong akalain na dahil nakatulong ka ngayon, marunong ka na. Simpleng problema lang yan. Sa susunod, baka bumigay ka ulit." Hindi na sinagot ni Damian ang pangarasar. Sa halip,
Tahimik siyang bumalik sa trabaho. Sa kanyang dibdib ramdam niya ang kirot, ngunit mas pinili niyang magpakatatag. Sa bawat basong mahirap hugasan, nakikita niya ang sariling pride na unti-unting binababa. Lumipas ang oras at natapos nila ang aberya. Ngunit hindi natapos ang pagsubok para kay Damian. Nang sumunod na linggo, muling dumagsa ang mga customer dahil may promo ang branch. Halos hindi na magkanda-ugaga ang buong staff. Sa loob ng kusina, patong-patong ang plato, kawali at kutsara. Ang lahat ay nagmamadali at tila isa siyang nalulunod sa gitna ng alon. "Daniel, bilisan mo! Hindi ka ba marunong mag-multitask?" Sigaw ng head cook habang nagpiprito. Habang nagmamadali, biglang dumulas ang kamay ni Damian at muntik na niyang mabasag ang isang tray ng mga baso. Agad siyang pinagtawanan ng dalawang kusinero. "Tingnan niyo to. Halatang hindi sanay sa trabaho." Biro ng isa. "Baka kailangan pa niya ng wayang tutulong sa kanya." Dagdag pa ng isa. Ramdam ni Damian ang init ng kanyang pisngi. Gusto niyang sumagot, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, pinulot niya ang mga baso at muling nagpatuloy. Sa loob-loob niya, naririnig niya ang sariling tinig. "Kaya mo to, hindi ka susuko. Hindi lang ito tungkol sa iyo, ito'y tungkol sa kanila." Bandang gabi, matapos ang mahabang oras ng trabaho, halos lahat ay bagsak sa pagod. Ngunit nagulat si Damian nang makita niyang nakangiti pa rin si Liza. "Ganito talaga dito, Daniel," wika niya. "Kung hindi ka matibay, matagal ka nang nawala." Napapiting siya kay Liza at saglit na napaisip. Ang mga salitang iyon ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling ina na dati ring nagsasabi ng kaparehong bagay. Noon, hindi niya naintindihan kung bakit ganoon ang pananaw ng isang mahirap. Ngayon, ramdam niya na ang lahat ng iyon ay totoo. Bago siya umuwi, nilapitan siya ni Alma. "Daniel, nakita ko kanina. Kahit pinagtatawanan ka nila, hindi ka sumagot. Mabuti yon. Sa totoo lang, bihira ang ganyan dito. Karamihan, sumusuko na kapag nilalait." Ngumii si Damian, pilit na pinapawi ang pagod. "Hindi ako susuko, Alma. Kahit gaano kahirap, kakayanin ko. Kasi naniniwala ako na mahalaga ang bawat isa sa atin dito." Sa kanyang maliit na kwarto ng gabing iyon, habang nakahiga at nakatitig sa kisame, ramdam niya ang kakaibang pakiramdam. Ang mga pagsubok na dumarating, pagkawala ng tubig, pagtatawanan at pangmamaliit ay hindi nagpapahina sa kanya. Sa halip, lalo siyang nagiging matibay. Ganito pala ang pagiging tao, bulong niya sa sarili. Hindi ang yaman, hindi ang kapangyarihan. Ang totoong sukatan ng tao ay kung paano siyang tumitindig sa gitna ng hirap. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nagsisimula siyang makita ang kanyang mga empleyado hindi bilang mga tauhan, kundi bilang mga kapwa-tao, mga kaibigan, mga kasamang lumalaban sa parehong laban araw-araw. Dumating ang isang gabi na hindi inaasahan ni Damian. Pagkapapos ng matinding dinner rush, habang abala pa rin siya sa pagbanlaw ng mga natitirang kawali, biglang nagmamadaling pumasok sa kusina si Ruiz, ang kanilang manager. Kasama nito ang isang lalaking nakapolo na halatang hindi empleyado ng restoran. May dala itong malaking envelope at agad silang nagtungo sa maliit na opisina sa likod. Napangunot ang noo ni Damian. Karaniwan, walang pumapasok na ganitong oras maliban kung may problema. Habang abala ang iba, palihim siyang nagpunas ng kamay at lumapit malapit sa pinto ng opisina. Bahagyang nakabukas ito at mula roon narinig niya ang malinaw na usapan. "Ruiz, ayan na ang kita natin ngayong linggo," sabi ng lalaking supplier. "Pero gaya ng napagkasunduan, bawas tayo ng kaunti. Alam mo na, para sa inyo." Napangiti si Ruiz, tinanggap ang envelope at sinilip ang loob. "Ayos to, hindi na ako magrereklamo. Basta siguraduhin mo na walang makakahalata." Yung mga staff, wala yang alam. Hindi na yan aabot pa sa taas. Nalaglag ang puso ni Damian sa narinig. Totoo nga ang hinala niya, may katiwalian sa pagitan ng manager at ng supplier. Sa halip na mapunta ang tamang kita at benepisyo sa mga empleyado, may mga bulsa palang nabubusog. Napaatras siya,
Pinilit na wag gumawa ng ingay. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, narinig niya pang muli ang tinig ni Ruiz. Tsaka wag mong kalimutan, bawasan mo rin ang parte ng service charge. Hindi na nila kailangang malaman kung saan napupunta. E ano kung maliit ang makuha nila? Mga tagahugas lang naman yan at waiter. Palitan mo lang ng konti ang resibo, ayos na. Nanlamig ang buong katawan ni Damian. Ang mga empleyadong araw-araw niyang nakikita, sina Liza, Alma at pati na ang brusko at mapang-asar na si Mario, lahat sila ay pinagkakakitaan at niloloko. Habang nagtitiis sila sa hirap ng trabaho, ang mga katulad ni Ruiz ay nakikinabang sa pawis at dugo nila. Kinabukasan, mas naging mapanuri si Damian. Sinubukan niyang makipag-usap sa mga kasama tungkol sa kanilang mga sahod at tip. Habang nag-aayos ng mesa ng mga hugasan, tinanong niya si Liza. Liza, kumusta ang sahod mo? Tama lang ba para sa lahat ng ginagawa mo dito? Nagulat si Liza, ngunit mabilis ding ngumiti, bagaman halatang pilit. Sapat lang siguro, Daniel, pero madalas kulang. Lalo na kapag umaasa kami sa service charge. Dapat malaki yun, pero ewan ko, parang laging mababa ang nakukuha namin. Sumabat si Mario na noon ay nasa gilid. Huwag ka nang magtaka. Hindi lahat ng binabayad ng customer na pupunta sa atin. Alam na natin yan, pero anong magagawa natin? Kung sisimulan mo pang questionin, baka mawalan ka pa ng trabaho. Tahimik na nakinig si Damian. Pilit na hindi pinapakita ang kanyang galit. Habang nakikita niya ang mga kasamahan niyang, tila wala ng laban. Lalo siyang nag-aalab sa loob. Makalipas ang ilang araw, muli niyang napansin ang kakaibang kilos ni Ruiz. Kapag gabi na at konti na lang ang staff, laging may dumarating na taong may dalang mga kahon at dokumento. Sa bawat pagkakataon, sinisiguro ni Ruiz na walang ibang nakakaalam. Ngunit dahil sa kanyang posisyon bilang simpleng dishwasher, hindi siya pinapansin at nagiging saksi siya sa mga palihim na transaksyon. Isang gabi, matapos ang shift, habang naglalakad silang tatlo ni Liza at Alma pauwi, nagpasya siyang magtanong ng mas direkta. Liza, Alma, napapansin niyo ba na parang may mali sa sistema rito? Hindi ba kayo nagtaka kung bakit ganong kalaki ang kita ng branch, pero parang laging kapos kayo? Nagkatinginan ang dalawa. Si Alma ang unang nagsalita, mahina at tila may takot. Matagal na naming alam, Daniel, pero wala kaming magbagatapos noon. Kinabukasan, wala na siya, hindi na bumalik. Tumigil sila sa paglalakad. Hindi makapagsalita si Damian. Ramdam niyang kumikirot ang kanyang puso sa mga narinig. Kung dati isa lang itong suspetsa, ngayon ay kumpirmado na. Matagal nang pinagsasamantalahan ng kanyang mga empleyado. Pagdating niya sa kanyang maliit na kwarto, hindi siya mapakali. Naglakad-lakad siya sa loob, paulit-ulit na inuusal ang mamasalitang narinig. Bawas sa sahod, bawas sa service charge, mga walang laban na tao. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga mukha ni Liza at Alma. Si Liza na halos mapagod na sa pagbuhay sa kanyang mga kapatid at si Alma na napilitang isuko ang pangarap na maging guro. At ngayon, nakumpirma niyang may mga taong sadyang umaapak sa kanila para lamang makakuha ng dagdag na kita. Sa loob niya sumisigaw ang galit. Gusto na niyang magbunyag, gusto na niyang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao at tanggalin si Ruiz sa pwesto. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ngayon, hindi pa handa ang lahat. Kailangan niya munang makakalap ng sapat na ebidensya at makita pa ang buong lawak ng katiwalian. Kaya sa mga susunod na araw, mas naging mapagmatag siya. Bawat kilos ni Ruiz, bawat papel na dumadaan, at bawat usapan na naririnig niya ay kanyang iniimbak sa kanyang isipan. Hindi na lamang siya basta nagmamasid bilang isang dishwasher. Siya ay naging tahimik na saksi at sa tamang oras, siya rin ang maguging instrumento ng pagbabago. At habang tuloy-tuloy ang kanyang pakikisama sa mga kasamahan, mas lalong lumalalim ang kanyang pangunawa sa anilang mga dinaranas. Ang kanilang mga hinaing ay hindi pala bunga ng katamaran o kakulangan sa pagsisikap.
kundi ng isang sistemang sadyang pinipinsala ang mga nasa ibaba para makinabang ang mga nasa itaas. Sa gabing iyon, bago matulog, muling nanumpa si Damian sa sarili. Hindi na ako makakapayag. Hindi ko hahayaang manatiling bulag ang kumpanyang itinayo ng aking ina. Kung anuman ang ginagawa nila ngayon, sisiguraduhin kong matatapos ito. Sa kanyang mga palad na puno ng sabon at gasgas, nadama niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kanyang puso, nagniningas ang apoy ng katarungan, at yon ay hindi na kayang patayin ni Numan. Ilang araw matapos madiskubre ni Damian ang katiwalian sa pagitan ni Ruiz at ng supplier, lalo namang naging mabigat ang kanyang araw-araw na pagtatrabaho. Tila sinasadya ng kapalaran na ilagay siya sa mga sitwasyong magpapatatag ng kanyang loob, ngunit magpapabigat din sa kanyang katawan at damdamin. Isang umaga, pagpasok niya sa kusina, agad siyang tinawag ng head cook. "Daniel, ikaw ang maglinis ng grease trap ngayon. Ikaw na ang bago. Kaya lahat ng pinakamabigat na trabaho sa'yo na para matuto ka." Napalunok si Damian. Ang grease trap ay isa sa pinakamaruming parte ng kusina, puno ng mantika, dumi at mabahong bara. Karaniwan, ang pinakamatagal na dishwasher ang gumagawa nito. Ngunit ngayon, siya ang napili. "Pero, chef, baka hindi ko kayanin." Hindi pa niya natatapos ang sasabihin, sumabat agad si Mario na nakangisi. "Aba, hindi ka pala marunong? Eh di umanis ka na lang kung ayaw mong madumihan. Kami, ilang taon nang ginagawa yan." Pinagtinginan siya ng lahat. Ramdam niyang matinding kahihiyan, ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian. Hinugot niya ang timba at mga lumang basahan at sinimulan ang paglilinis ng grease trap. Muntik siyang masupa sa amoy at halos madurog ang kanyang sikmura sa sobrang baho. Ngunit tiniis niya ang lahat, pinipilit na matapos ang gawain. Habang nakatingin si Ruiz mula sa malayo, narinig niya itong bumulong sa isa pang staff. Kung hindi ito bibigay, baka tumagal pa. Pero sa tingin ko susuko rin to. Ngunit mali si Ruiz. Kahit halos mahimatay si Damian sa init at amoy, natapos niya ang trabaho. Pawis na pawis at nanginginig, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Lalong nagulat ang mga kasama. Pagkatapos ng tanghali, hindi pa rin natapos ang pagsubok. Inutusan naman siya ni Ruiz na magbuhat ng mabibigat na sako ng bigas mula sa delivery truck papunta sa storage. Halos mabali ang kanyang likod, ngunit wala siyang reklamo. Sa bawat hakbang, naaalala niya ang mga pangarap ng kanyang mga kasama. Ang pag-aaral ng kapatid ni Liza, ang pangarap ni Alma na maging guro, at iyon ang nagsilbing lakas niya para ipagpatuloy. Nakita ni Liza ang paghihirap niya at agad na lumapit. "Daniel, tulungan na kita," sabi niya habang sinubukan ding buhatin ang isa sa mga sako. Ngunit pinigilan siya ni Damian. "Huwag, Liza. Ako na. Kaya ko to. Kailangan kong gawin." Napailing si Liza ngunit nanahinik na lamang. Sa kanyang mata, nakita niya ang kakaibang determinasyon kay Daniel. Isang bagay na hindi niya makita sa ibang bagong empleyado. Pagdating ng gabi, halos hindi na makatayo si Damian sa pagod. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Sa kalagitnaan ng paglilinis, biglang pinatungan siya ng trabaho ng head cook. "Ikaw na rin ang maglinis ng exhaust hood. Maraming mantika yan, kaya kailangan ng tiyaga. Tignan natin kung matatag ka talaga." Habang nakasampa siya sa upuan at nagkakaskas ng makapal na mantika sa ibabaw ng kusina, narinig niyang nagtatawanan sina Mario at ang isa pang kusinero. "Tignan mo nga naman, para siyang alipin dito. Baka bukas, hindi na yan bumangon." Ngunit imbes na panghinaan ng loob, lalo lamang lumakas ang determinasyon ni Damian. Sa bawat pagpunas ng mantika, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad bilang may-ari ng kumpanya. "Kung sila nga nakakatagal ng ganito araw-araw, wala akong karapatang sumuko," bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng mahabang araw, halos lahat ay nagulat nang makita niyang natapos niya ang lahat ng gawain. Basang-basa ng pawis, amoy mantika at halos mawalan ng boses sa pagod. Ngunit naroon pa rin siya, nakatayo at handang magpatuloy. Kinabukasan, muling sinubok si Damian. Sa pagkakataong ito, hindi lamang pisikal na trabaho ang ibinigay sa kanya, kundi emosyonal na pasakit.
Sinadya ni Ruiz na ipahiya siya sa harap ng lahat. "Mga kasama!" sigaw ni Ruiz habang nakatayo sa gitna ng kusina. "Tignan niyo itong si Daniel? Kahapon halos mabali ang likod sa pagbubuhat ng bigas. Akala mo ba'y matibay? Pero sa tingin ko, ilang araw na lang mawawala na rin to, katulad ng iba." Natahimik ang lahat. Ramdam ni Damian ang matinding hiya, ngunit bago pa siya lamunin ng kahihiyan, lumapit si Alma. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. "Hindi totoo yon, sir. Nandito siya pa rin ngayon. Hindi siya sumuko kahit anong hirap." Napatingin si Damian kay Alma at ramdam niya ang bigat ng kanyang sinseridad. Sa puntong iyon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. May mga taong naniniwala na rin sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, lalong pinahihirapan si Damian ng mga nakakataas. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo niyang pinapakita ang kanyang tibay. Unti-unti, napansin ng ilang kasama na kakaiba siya. Hindi tulad ng iba na madaling sumusuko, si Daniel ay nananatili at patuloy na lumalaban. Isang gabi, habang sabay silang naglalakad pa uwi, nina Liza at Alma, biglang nagsalita si Liza. "Alam mo, Daniel, hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang lakas mo. Pero salamat, kasi sa tuwing nakikita kong lumalabang ka, mas nagkakaroon din kami ng lakas." Napangiti si Damien kahit pagod na pagod. Siguro kasi naniniwala ako na hindi habang buhay ganito. Darating ang araw na makakakita tayo ng pagbabago. At sa kanyang isipan, malinaw ang pangakong iyon. Sa kabila ng lahat ng pahirap, sa likod ng lahat ng pang-aapi at panghamak, patuloy siyang tatayo, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng mga taong matagal nang nakatali sa sistemang puno ng kasakiman at kawalang puso. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang maliit na higaan, ramdam niya ang sakit sa buong katawan. Ngunit higit pa roon, ramdam niya ang unti-unting pagtibay ng kanyang loob. Hindi na siya basta CEO na nakaupo sa trono. Siya ngayon ay isa sa kanila, isang taong lumalaban sa gitna ng lahat ng pagsubok. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging handa para sa malaking pagbabagong kanyang binabalak. Lumipas ang mga linggo at patuloy ang pagdagsa ng mga pagsubok kay Damien. Sa bawat araw na nagdaan, nadagdagan ang kanyang lakas at tibay ng loob. Ngunit hindi rin nawala ang kirot ng mga insulto at pang-aabuso mula kay Ruiz. Hanggang sa dumating ang isang gabi na halos bumigaw na ang kanyang pagtitimpi. Dinner rush noon at sabay-sabay ang mga order na pumapasok. Pawis na pawis si Damian habang sunod-sunod na naghuhugas ng mga plato. Nakayuko siya at pinipilit habulin ang dami ng pinggang dumarating. Sa gilid, naririnig niya ang mga sigaw ng head cook at ang ingay ng mga kusinero. Ngunit higit sa lahat, malinaw niyang dinig ang malupit na tinig ni Ruiz na pabalik-balik na umiikot sa kusina. "Bakit ang bagal ni Daniel?" sigaw ni Ruiz. "Parang inutil na tao. Kung hindi lang ako marunong magtiis, matagal ko nang tinanggal yan." Napahinto sandali si Damian. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Para siyang kinukuryente sa dibdib sa bawat salitang ibinabato ng manager. Pilit niyang inalala ang kanyang misyon na manatiling kalmado at obserbahan. Ngunit nang sumunod na mga salita ang marinig niya, hindi na siya nakatiis. "Mga tagahugas ng pinggan, wala namang silbi yan. Kahit palitan ko pa sila ng 10 bagong empleyado, wala akong mawawala. Mga walang utak, puro kamay lang ang ginagamit." Nanginig ang buong katawan ni Damian. Para bang sumabog ang lahat ng galit na kanina pa niyang pinipigilan. Ibinalibag niya ang hawak na plato sa sink at malakas ang kalabog nito. Napatigil ang lahat sa kusina. Tumahimik ang mga kawali, tumigil ang mga kutsara at tinidor, at pati si Ruiz ay napalingon sa kanya. "Wala kang karapatang tawagin kaming walang silbi," sigaw ni Damian. Nanginginig ang boses, ngunit puno ng tapang. "I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request." Hindi pa nila kailanman nakita na may sumalungat kay Ruiz. Si Mario, na madalas mang-asar kay Damian, ay napanganga na lang at hindi makapagsalita. "Daniel, tama na," bulong ni Liza, hawak ang braso niya. "Huwag ka na, wala tayong laban dito." Ngunit umiling si Damian. "Hindi, Liza, dapat may magsalita.
Kung palagi na lang tayong tatahimik, lalo lang tayong aapihin. Lahat tayo mahalaga dito. Walang restoran kung wala ang mga tagahugas. Walang customer kung wala ang mga waiter. At walang pagkain kung wala ang mga cook. Kaya sino ang may karapatang magsabing wala tayong halaga? Muling nag-init si Ruiz. Halos sumabog ang tigat sa leeg. Ikaw! Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Bago ka lang dito, tapos ganyan ka na? Gusto mo bang mawalan ng trabaho ngayon din? Tahimik ang lahat, parang naghihintay ng malakas na pagsabog. Ngunit sa halip na umatras, lalo pang tumindig si Damian, nakatitig ng diretso kay Ruiz. Kung ang tingin mo sa amin ay mga walang silbi, mali ka. Ang totoo, ikaw ang walang silbi kung hindi mo kayang igalang ang mga taong nagpapatakbo ng lugar na ito. Saglit na katahimikan ang bumalot sa buong kusina. Walang makapaniwala sa mga narinig. Si Alma ay halos maluha sa takot at si Liza ay nanginginig sa kaba. Ang mga kusinero, kahit sanay sa galit ni Ruiz, ay tahimik lang na nakatingin. Parang hindi alam kung saan papanik. Nang makita ni Damian ang mukha ni Ruiz na nangingitim sa galit, bigla niyang naramdaman ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Para bang sasabog ang puso niya. Halos mawalan siya ng hininga sa bigat ng damdamin. Hindi niya alam kung dahil sa pagod, takot o galit, ngunit ramdam niyang halos hindi na niya kaya. Agad siyang hinawakan ni Liza sa balikat. "Daniel, huwag ka na. Tama na, makinig ka sa akin." Aniya pilit siyang pinapakalma. "Daniel, huwag mong isugal ang trabaho mo." Dagdag ni Alma, mahina, ngunit puno ng pag-aalala. "Alam naming tama ka, pero hindi lahat ng laban ay pwedeng ipaglaban ng sabay-sabay." Huminga ng malalim si Damian, pilit pinipigil ang kanyang emosyon. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang tingin at muling kinuha ang mga plato. Ngunit kahit na nahimik siya, ang kanyang mga salita ay naiwan sa hangin. Ang lahat ng empleyado sa kusina, lalo na si Ruiz, ay hindi makakalimot sa tapang na ipinakita niya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, halos bumigay ang kanyang katawan. Habang nakahigla sa kanyang higaan, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Muntik na akong bumigay kanina, pero kailangan kong magsalita. Hindi ko na kayang manahimik habang minamaliit nila ang lahat." Habang pinikit niya ang kanyang mga mata, naalala niya ang mga mata ni Liza at Alma. Puno ng takot, ngunit may halong pag-asa. Naalala niya rin ang katahimikan ng mga kasamahan nilang nagulat sa kanyang tapang. At doon niya muling napagtanto, kahit mahirap at delikado, may mga salita talagang kailangang bitawan para mabuksan ang mata ng lahat. At mula sa gabing iyon, alam niyang hindi na siya ang dating Daniel na dumating bilang isang baguhan. Siya na ngayon ang magsimulang maging tinig ng mga taong matagal nang walang boses. Kinabukasan matapos ang mainit na sagupaan nila ni Ruiz, mabigat ang loob ni Damian habang papasok sa trabaho. Hindi niya alam kung paano siya haharap muli sa mga kasama. Tahimik ang buong kusina nang dumating siya. Tila lahat ay nag-aabang kung ano ang mangyayari. Si Ruiz ay wala pa sa umaga, kaya bahagya silang nakahinga. Ngunit ramdam niya ang tensyon. Habang abala siya sa paghuhugas ng plato, lumapit si Liza. "Daniel, ang tapang mo kagabi, pero natatakot ako para sa'yo. Baka tanggalin ka ni Ruiz," bulong niya. Ngumiti si Damian, pilit na inaaliw ang kanyang sarili. "Kung mangyari man yon, ayos lang. Hindi ko na kayang manahimik. Pero paano na kami?" Dagdag ni Alma, nakayuko at halos hindi marinig ang boses. "Kung mawala ka, baka mas lalo kaming mawalan ng lakas." Napatingin si Damian sa kanila. Doon niya napagtanto na hindi lang siya basta simpleng tagahugas sa mata ng mga kasama niya. Unti-unti, naging simbolo siya ng tapang at boses na matagal na nilang pinipigil. Ngunit paano pa niya mapoprotektahan sila kung siya mismo ay malapit nang sumabog sa galit at hindi na makatiis sa kasinungalingan? Kinahapunan, dumating si Ruiz na masama ang timpla. Malakas ang tinig niya habang pinagmumura ang isa sa waiter. Tila sinadya niyang magpakitang gilas upang ipaalala sa lahat kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Nang tumingin siya kay Damian, gumisi siya. "Ikaw, Daniel, mag-ingat ka. Baka isang pagkakamali mo pa, wala ka na bukas." Hindi na nakapagsalita si Damian.
Ngunit sa loob niya, ramdam niyang lalong umiigting ang desisyon. Hindi na siya maaaring manatiling nakatago. Kailangan ng malaman ng lahat ang katotohanan. Kinabukasan, tinipon ni Ruiz ang lahat ng empleyado sa maliit na opisina. May meeting tayo. Kailangan kong ipaalala kung sino ang may kapangyarihan dito. Matigas niyang tinig. Habang nagsasalita siya tungkol sa disiplina at trabaho, napansin ni Damian ang mga mata ng mga empleyado. Puno ng takot, pagod at kawalan ng pag-asa. Hindi na niya kayang tiisin. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at sa harap ng lahat, nilakasan niya ang kanyang tinig. Tama na, Ruiz. Napatigil ang lahat. Ang mga mata ay sabay-sabay na napunta kay Damian. Si Ruiz ay nanlaki ang mata at galit na tumayo. Ano raw? Huminga ng malalim si Damian. Hawak ang kaba, ngunit puno ng determinasyon. Tama na ang pagmamaltrato mo. Tama na ang panluloko mo sa mga empleyado. Alam ko ang ginagawa mo. Ang pagbawas sa sahod, ang pagbulsa ng kita mula sa service charge, at ang kasabwat mong supplier. Nabulabog ang lahat ng empleyado. May mga napatingin sa isa't isa. May mga napabuntong hininga. Si Liza ay natulala at si Alma ay napakapit sa kanyang dibdib. Wala kang karapatan magsalita ng ganyan. Sigaw ni Ruiz, nanginginig sa galit. Isa ka lang bagong empleyado. Sino ka para akusahan ako ng ganyan? At doon na dumating ang sandali. Tumindig si Damian ng diretso at buong lakas ang loob na nagsabi, "Ako si Damian Vergara, ang CEO at may-ari ng kumpanyang ito." Bumulaga ang katahimikan sa buong silid. Parang huminto ang oras. Ang mga mata ng lahat ay nanlaki at walang nakapagsalita. Si Liza ay napatakip ng bibig, si Alma ay naluha, at si Mario na dati palaging nangaasar ay hindi makatingin ng diretsyo. Hindi maaari, nauutal na wika ni Ruiz, pawis na pawis at nanlalamig. Kung ikaw talaga ikaw mismo ang nagpapatunay, putol ni Damian. Kung hindi ako ang may-ari, saan ko malalaman ang lahat ng ginagawa mo? Ang mga numero, ang manakita, ang mismong pangalan ng supplier na kasabwat mo? Hindi na nakasagot si Ruiz, halatang nanginginig ang tuhod at hindi alam kung saan titingin. Ang mga empleyado ay nagsimulang magbulungan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Lumapit si Damian sa kanila. Pasensya na kung kailangan kong magpanggap. Ginawa ko ito dahil gusto kong makita ang tunay na kalagayan ninyo. Gusto kong malaman kung ano ang dinaranas ninyo araw-araw. At ngayon, malinaw na sa akin. Hindi lamang mabigat ang trabaho ninyo, kundi dinadagdagan pa ng mga taong tulad ni Ruiz ang bigat na iyon. Nagsimulang himikbi si Liza. Daniel, Sir Damian, pasensya na. Hindi namin alam. Hindi namin alam na kayo pala yon. Ngumiti si Damian at bahagyang umiling. Wala kayong dapat ipag-sorry. Ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo. Dahil sa tagal ng panahon, pinabayaan kong bulagin ako ng mga report at numero. Hindi ko nakita ang sakit na dinaranas ninyo. Pero mula ngayon, magbabago ang lahat. Sa gilid, halos mamilog ang mata ni Mario. Hindi ako makapaniwala. Ang akala naming ordinaryo, CEO pala. Tahimik na sumabat si Alma, umiiyak. Salamat po kasi sa wakas may nakarinig sa amin. Tiningnan ni Damian ang lahat ng empleyado, isa-isa, bago muling hinarap si Ruiz. Simula ngayon, tatanggalin kita sa posisyon mo. Wala kang karapatan na mamuno kung ang kaya mo lang ay mang-api at magnakaw. At sa lahat ng narito, ipinapangako ko ang kumpanyang ito ay hindi na magiging kulungan. Ito'y magiging lugar kung saan ang bawat isa ay may dignidad at halaga. Napaluha ang ilan sa mga staff habang ang iba ay napayakap sa isa't isa. Ang bigat na ilang taon na nilang pasan ay tila nabawasan sa loob lamang ng ilang minuto. Si Ruiz, namutla at hindi makapagsalita, ay inihatid palabas ng opisina ng mga tao mula sa head office na tinawag ni Damian. Tahimik ngunit makapangyarihan ang eksenang iyon. Nang maiwan silang lahat, muling nagsalita si Damian. Hindi madaling proseso ang pagbabago. Pero magsisimula tayo ngayon. At ipinapangako ko, hindi na kayo kailanman tatawaging walang silbi. Kayo ang dahilan kung bakit buhay ang kumpanyang ito. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon,
Hindi bilang dishwasher, kundi bilang tunay na pinuno. Ramdam ni Damian ang pagtanggap at respeto ng kanyang mga empleyado. Ngunit higit pa roon, ramdam niya ang bagong pananagutan, ang muling pagbubuo ng tiwala, at ang pangakong kailanman ay hindi na siya magiging bulag sa hirap ng kanyang mga tao. Inabukasan matapos ang kanyang pag-amin bilang CEO, mabilis na kumalat ang balita sa buong branch. Ang mga empleyado ay parang hindi makapaniwala pa rin sa kanilang nalaman. Habang abala sila sa trabaho, madalas pa ring bulungan ang maririnig. Si Daniel pala si Damian Vergara, bulong ng isang waiter. Hindi ko akalaing siya pala ang may-ari. Ang dami na niyang tiniis, dagdag ng isa. Ngunit sa kabila ng mga bulungan, ramdam ni Damian ang kakaibang respeto. Hindi na siya basta tinitingnan bilang simpleng dishwasher. Sa bawat tingin ng kanyang mga kasama, may halong paghanga at pasasalamat. Ngunit higit sa lahat, may pag-asa na bumalik sa kanilang mga mata. Isang bagay na matagal nang nawala. Pinatawag ni Damian ang lahat ng empleyado sa dining area matapos ang lunch shift. Nakatayo siya sa gitna, nakasuot pa rin ang lumang uniforme ng dishwasher, pawisan at may bahid pa ng sabon sa kanyang mga kamay. Hindi siya nagbihis ng magara, hindi rin nagdala ng gwardya o sekretarya. Nais niyang makita siya ng mga tao bilang siya mismo, hindi bilang isang untouchable na boss. Mga kasama, panimula niya, mahina ngunit matatag ang tinig. Alam kong marami sa inyo ang nagulat kagabi. Pasensya na kung itinago ko ang aking pagkatao. Ginawa ko iyon dahil gusto kong maranasan kung ano ang dinaranas ninyo araw-araw. Tahimik ang lahat, nakikinig ng mabuti. Si Liza at Alma ay nakaupo sa unahan, parehong nakatingin sa kanya na parang hindi pa ring makapaniwala. Sa mga linggong lumipas, nakita ko ang sakit, ang pagod at ang sakripisyo ninyong lahat. Nakita ko kung paano kayo nilalait, pinapahirapan at ninanakawan ng karapatan. Hindi ito ang restoran na ipinangarap ng aking ina nang siya'y nagsimula. Hindi ito ang kumpanyang gusto kong ipamana. Biglang naluha si Alma. Sir Damian, hindi niyo alam kung gaano katagal naming hinintay ang sandaling ipo. Tumango si Liza. Maraming taon na po kaming nagtiis. Ngayon lang po may nagsalita para sa amin. Nagpatuloy si Damian. Hindi na nating hahayaang manatili ang ganitong sistema. Simula ngayon, ibabalik natin ang tama. Ang sahod ay magiging makatarungan, ang service charge ay mapupunta ng buo sa inyo, at ang mga benepisyo ay hindi na ninanakawin. Lahat ng pinagpagura ninyo ay para sa inyo talaga. Muling nag-ingay ang buong silid, ngunit ngayon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa at galak. May mga napayakap sa isa't isa at ang ilan ay napaluha sa saya. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido agad. Tumayo si Mario, ang madalas mang-asar kay Damian noon. Sir, paano namin malalaman na totoo yan? Ilang taon na kaming napangakuan ng mga maganda pero wala namang nangyayari. Paano kung isa lang din to sa mga salita na mawawala pagkatapos ng ilang linggo? Napatingin ang lahat kay Damian. Hindi siya nagalit sa tanong ni Mario. Bagkus ngumiti siya at lumapit. Maganda ang tanong mo, Mario. Kaya hindi lang salita ang ibibigay ko. Sa susunod na sahod ninyo, makikita nyo na agad ang pagbabago. At hindi lang yun, magkakaroon tayo ng regular na meeting bawat buwan. Hindi na lang kayo basta tauhan. Tayo ay bahagi ng kumpanyang ito. Nanlaki ang mata ni Mario at napayuko. Hindi na siya nakasagot, ngunit halatang nabawasan ang kanyang pag-aalunlangan. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit si Liza kay Damian. Sir, hindi ko alam kung paano kami makakapagpasalamat. Pero sana po, kahit gaano ka busy sa taas, huwag niyo kaming kalimutan. Hinawakan ni Damian ang balikat niya. Liza, hindi ko na kayo kakalimutan. Kayo ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. At sisiguraduhin kong hindi na muli mauulit ang naranasan ninyo. Nang araw ding iyon, pinatawag ni Damian ang ilang tao mula sa head office upang magsagawa ng audit sa branch. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga empleyado na may tunay na aksyon. Nakita nila kung paano kinumpiska ang mga peking resibo at kung paanong unti-unting nabubunyag ang lahat ng katiwalian ni Ruiz. Habang abala ang mga auditor, kinausap siya ni Alma sa gilid.
Sir, hindi ko akalaing o totoo palang may mga amo na handang makinig sa amin. Buong buhay ko, iniisip ko na ang trabaho namin ay walang halaga. Pero salamat po, kasi ipinakita niya na mali ako. Napaluha si Damian. Hindi kayo walang halaga, Alma. Kayo ang puso ng kumpanyang ito. Kung wala kayo, wala ang lahat ng ito. Kinagabian habang nakaupo siya sa kanyang maliit na higaan, hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa isang dishwasher na inaapi at pinagtatawanan, ngayon ay muling kinilala bilang pinuno. Ngunit sa pagkakataong ito, dala ang bagong pagunawa. Hindi na siya ang CEO na nakakulong sa opisina. Siya ngayon ang leader na dumaan sa hirap ng kanyang mga tao. At dahil doon, mas lalong handang magtanggol at mag-alaga sa kanila. Ngunit alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang laban. Ang pagbubunyag ay simula pa lamang. Marami pang sugat na kailangan hilumin at marami pang maling nakasanayan na dapat itama. Ngunit sa puso niya, buo ang kanyang panata. Hindi na niya kailanman hahayaang masira muli ang tiwala ng kanyang mga empleyado. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng mahimbing. Dala ang paniniwala na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, may bagong bukas na nag-aabang para sa kanilang lahat. Matapos ang matinding pagbubunyag ni Damian ng kanyang tunay na pagkatao at ang pagtatanggal kay Ruiz, agad niyang inisip ang susunod na hakbang. Alam niyang hindi sapat ang tanggalin lang ang mga tiwali. Kailangan niyang baguhin ang mismong sistema upang hindi na muling maulit ang pang-aabuso at katiwalian sa kanyang kumpanya. Tinipon niya muli ang lahat ng empleyado sa branch na iyon. Sa dining area kung saan dati puro tawanan ng customer, ngayon ay katahimikan ang bumalot habang nakatayo siya sa gitna. Suot pa rin ang lumang uniforme ng dishwasher. Simula ngayon, panimula ni Damian, magbabago ang takbo ng lugar na ito. Hindi na ito magiging lugar ng pang-aapi, kundi ng patas na pagtrato at respeto. Nagtaas siya ng ilang papel, mga dokumentong naglalaman ng bagong polisiya. Unang pagbabago, patuloy niya. Lahat ng sahod ay magiging eksaktong naaayon sa kontrata. Wala nang kaltas na hindi malinaw. Ang bawat oras ng pagtatrabaho ay babayaran ng wasto. Nagbulungan ng mga empleyado. Si Liza ay napaluha, hawak ang kamay ng katabing waitress. Si Alma, tahimik na nakikinig, ay napangiti sa unang pagkakataon ng buong puso. Pangalawa, dagdag ni Damian, ang service charge ay hindi nahahatiin ng kung sino-sino. Ito'y mapupunta ng buo sa inyo, sa mga naghihirap at nagpapawis para makapagbigay ng serbisyo sa mga customer. Nagpalakpakan ng lahat. Si Mario, na dati palaging sarkastiko, ay napailing at napaubo. Ngunit hindi na niya maitago ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Pangatlo, pagpapatuloy ni Damian. Maglalagay tayo ng scholarship program para sa mga anak at kapatid ninyo. Alam kong marami sa inyo ang may pangarap para sa pamilya. At bilang kumpanyang kumikita mula sa inyong sipag, tungkulin naming tulungan kayong abutin ang mga pangarap na iyon. Napatakip ng bibig si Liza. Sir Damian, mahina niyang bulong. Hindi ko alam na posible pala to. Ngumipi siya sa kanila. At higit sa lahat, pang-apat, magkakaroon tayo ng regular na pagpupulong kada buwan kung saan malaya kayong magsasalita. Hindi lang ako, kundi lahat ng leader sa kumpanya ay makikinig sa inyo. Wala nang boses na mananatiling nakatago. Sa puntong iyon, nag-angat ng kamay si Alma. Nanginginig ang tinig. Sir Damian, kung ganyan po ang mangyayari, ibig sabihin ba hindi na kami matatakot na mawalan ng trabaho kapag nagsalita kami? Tumango si Damian. Oo, Alma, yan ang pangako ko. Wala ng trabaho ang nakataya kapag nagsasabi ng katotohanan. Ang tanging matatanggal lang ay ang mga taong nanlalamang at nagnanakaw. At upang patunayan ang kanyang salita, tinawag niya ang mga auditor mula sa head office na dumating bitbit ang mga ulat. Mga kasama, sabi ng isa sa mga auditor, simula ngayon, lahat ng financial report ng branch ay bukas sa head office at sa inyo. Walang ililihim. Hindi napigilan ng ilan na magsaya. May mga pumalakpak, may mga humiyaw ng salamat. Ang dating bigat na bumabalot sa kanilang puso ay tila napawi. Nang matapos ang pagpupulong,
Lumapit si Liza kay Damian, hawak ang kanyang kamay. Sir, hindi namin alam kung paano kayo mapapasalamatan. Ilang taon kaming nagtiis at ngayon lang namin naramdaman na may nagmamalasakit sa amin. Hinawakan ni Damian ang balikat niya. Hindi niyo kailangang magpasalamat. Trabaho ko ito at tungkulin ko bilang pinuno na siguruhing ligtas, maayos at makatarungan ang buhay ng mga tao sa ilalim ng aking pangangalaga. Sa susunod na mga linggo, unti-unting naipatupad ang mga pagbabagong ipinanako niya. Ang mga empleyado ay nagulat nang makita nilang mas malaki ang kanilang sahod, mas malinaw ang resibo, at dumoble halos ang kanilang natatanggap mula sa service charge. Si Alma, sa unang pagkakataon, ay nakapagtabi ng pera para sa kanyang sarili. Habang nag-aayos ng mga pinggan, ngumiti siya kay Damian. Sir, hindi ko alam kung paano niyo ginawa, pero salamat. Nakapag-ipon ako. Isang hakbang na lang at makakapag-enroll na akong muli. Si Liza naman ay tuwang-tuwa nang makapag-enroll ng kanyang kapatid sa kolehiyo. Lumapit siya kay Damian isang gabi. Sir, ang kapatid ko po makakapag-aral na. Sa wakas natupad ang matagal kong pangarap. At kahit si Mario, na dati mapangasar, ay napansin ang malaking pagbabago. Habang abala sa pagluluto, tumingin siya kay Damian. Sir, hindi ko inakala na seryoso pala kayo. Pasensya na kung madalas kitang asarin noon. Pero ngayon, saludo ako sa inyo. Ngumiti si Damian at tumango. Mario, hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Ang mahalaga ay natututo tayong lahat. Sa kabuuan, hindi lamang sistema ng pera at trabaho ang nabago. Nabago ang mismong espiritu ng buong branch. Kung dati puro pagod at takot ang nangingibabaw, ngayon ay may ngiti na sa bawat isa. Ang dating kusina na puno ng mura at panlilibak, ngayoy puno ng respeto at pagtutulungan. At habang pinagmamasdan ni Damian ang lahat mula sa gilid, naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Hindi ito nasusukat sa dami ng branch o sa laki ng kita. Nasusukat ito sa dami ng ngiti at pag-asang na ibabalik sa kanyang mga tao. Sa sarili niya, bulong niya habang nakatingin sa kanila, ito ang tunay na kayamanan. Hindi pera, kundi ang tiwala at dignidad ng mga taong kasama ko sa bawat hakbang. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagbabagong naganap sa branch na pinuntahan ni Damian. Una, sa loob lamang ng ilang linggo, napansin ng mga customer ang kakaibang sigla ng mga empleyado. Kung dati ay halos nakayuko ang mga waiter at waitress sa pagod, ngayon ay nakangiti na silang sumasalubong sa bawat papasok. Kung dati ay tila mabigat ang kilos ng mga tagahugas at kusinero, ngayon ay mas magaan ang kanilang galaw. Para bang may bago silang lakas. Ang saya rito ngayon, no? Komento ng isang regular na customer habang kumakain kasama ang pamilya. Iba ang serbisyo nila ngayon. Nakakahawa ang saya. Narinig iyon ni Lisa habang nagsisilbi ng pagkain at napangiti siya. Para sa kanya, simpleng salita iyon. Ngunit iyon ang patunay na hindi nasayang ang mga pagbabago. Nang gabing iyon, hindi niya naiwasang mapaluha sa harap ni Damian habang kinakausap siya. Sir, hindi lang po kami ang nakaramdam ng pagbabago. Pati ang mga customer, ramdam nila. Tumango si Damian, pinunasan ng pawis sa noo matapos makatulong sa pag-uugas. Liza, ito ang simula. Kapag masaya ang mga tao, masaya rin ang mga customer. At kapag masaya ang mga customer, mas lalong lalaki ang ating tagumpay. Hindi nagtagal, nagsimulang dumami ang mga suki ng branch. Ang dating ordinaryong restoran ay nagmistulang sentro ng inspirasyon. May mga bagong empleyadong dumadating. Umaasang makakasama sila sa pagbabagong iyon. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging masigla at buhay ang lugar. Para kay Alma, higit pa sa trabaho ang nakuha niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa. Nakapag-ipon siya mula sa dagdag na sahod at buo na ang kanyang desisyon na bumalik sa eskwela. Habang sabay silang kumakain ni Damian sa break, mahina niyang sinabi, Sir, sa susunod na buwan, mag-e-enroll na ako sa vocational course. Kahit paunti-unti lang gusto kong bumalik sa pangarap ko. Napangiti si Damian at tinapik ang balikat niya. Alma, iyon ang gusto kong marinig. Hindi natatapos ang buhay sa apat na sulok ng kusina.
May karapatan kang abutin ang pangarap mo. Sa kabilang banda, ang kapatid ni Liza na si Noel ay nakapag-enroll na rin sa kolehiyo. Isang gabi, dinala ni Liza ang kanyang kapatid sa restoran upang ipakilala kay Damian. Sir, siya po si Noel. Dahil po sa pagbabago rito, natuloy na ang pag-aaral niya. Nagulat si Noel at nagmano kay Damian. Sir, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko kayo babalikan ng utang na loob. Ngumiti si Damian, nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi utang na loob ang tawag dyan, Noel. Karapatan niyo yan. Ang trabaho ng ate mo ay hindi dapat manatiling sakripisyo. Dapat may bunga. Lalo pang sumikat ang restoran dahil sa magandang balita. May mga pahayagan na nagsimulang maglabas ng artikulo tungkol sa kakaibang pamamalakad sa branch. Isang headline ang lumabas, "Dishwasher noon, CEO pala." Ang kwento ng CEO na nagbago ng sistema. Hindi nagtagal, naging inspirasyon si Damian sa iba pang negosyante. May mga lumapit sa kanya mula sa iba't ibang industriya, nagtatanong kung paano niya nagawa ang reforma. Ngunit para kay Damian, simple lang ang sagot. Nakinig ako sa kanila. Ginampanan ko ang dapat gampanan ng isang leader, ang mag-alaga. Si Mario naman na dati pilyo at madalas mang-asar, ay unti-unting nagbago rin. Isang gabi, matapos ang shift, lumapit siya kay Damian. Sir, alam nyo, hindi ako naniniwala dati na may boss na talagang nagmamalasakit. Pero ngayon, salamat, tinulungan nyo kaming bumangon, pati ako. Naggamayan sila, at sa unang pagkakataon, ramdam ni Damian na hindi na niya kaaway si Mario. Isa na itong kaalyado. Ang dating lugar na puno ng pang-aapi at panlilibak ay naging pugad ng pag-asa. Mas dumami ang mga customer, mas tumaas ang kita, at higit sa lahat, mas naging magaan ang pakiramdam ng bawat empleyado. Isang araw, habang pinagmamasdan ni Damian ang kusina na puno ng sigla, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa mga direktor ng kumpanya. Damian, ang ganda ng ginawa mo. Ang branch na yan, dati pinakamababa ang kita. Ngayon, nangunguna na. Anong sikreto mo? Mumiti si Damian, nakatingin kina Liza, Alma at Mario na nagtatawanan habang nagtutulungan. Walang sikreto. Ang sikreto ay tao. Kapag may malasakit ka sa kanila, babalik sa iyo ng doble ang ibibigay nila. Sa kanyang puso, ramdam niya na nagsisimula pa lang ang lahat. Ang branch na ito ay magiging modelo para sa lahat ng iba pang sangay. At higit pa roon, magsisilbi itong paalala na ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa dignidad at pag-asa ng bawat taong bumubuo nito. At sa gabing iyon, bago siya umuwi, tinawag siya ni Liza. Sir Damian, may isang bagay lang akong gustong sabihin. Hindi ko alam kung paano kami magsisimula noon kung hindi ka dumating. Pero ngayon, pakiramdam ko may bukas na para sa amin. Mumiti siya, tumango at marahang sumagot. Liza, hindi ako ang nagbigay ng bukas. Kayo mismo ang lumaban para rito. Ang ginawa ko lang ay ang ipakita sa inyo na hindi kayo nag-iisa. At sa bawat halakhak at ngiti ng mga empleyado, alam niyang natupad na ang isang malaking bahagi ng kanyang misyon, ang itayo muli ang dignidad ng kanyang mga tao, at sabay-sabay silang bumangon mula sa hirap tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Habang patuloy ang pagbangon ng restauran, mas lalong lumalim ang ugnayan ni Damian sa kanyang mga empleyado. Kung dati ay isang lihim siyang nakikihalubilo, ngayon ay bukas na ang lahat sa kanyang presensya bilang CEO. Ngunit hindi siya bumalik sa pagiging malayo at mataas. Nanatili siyang kasama nila, nagtatrabaho, nakikinig, at nakikipag-usap ng parang isa lamang sa kanila. Tuwing break, madalas siyang maupo sa gilid ng kusina kasama sina Liza at Alma. Isang hapon, habang nagkakape silang tatlo, biglang nagsalita si Liza. Sir Damian, hindi ko pa rin maisip na isang CEO ang katabi kong kumakain ng pandesal. Napatawa si Damian. Kung pandesal lang ang batayan ng pagiging CEO, matagal na sana akong ordinaryo. Ang totoo, mas masarap ito kapag kasama kayo. Nagtawanan silang tatlo at doon nila naramdaman na wala ng pader sa pagitan nila.
Hindi na ito simpleng relasyon ng boss at empleyado. Isa na itong pamilya na nakatali hindi lang ng trabaho kundi ng tiwala at malasakit. Ngunit higit sa lahat, mas lumalim ang relasyon ni Damian kay Lisa. Madalas siyang makasama nito sa pag-uwi dahil magkalapit lang ang kanilang dinaraanan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tahimik na kalye, napansin ni Damian ang bigat ng bitbit ni Lisa. "Lisa, ako na ang magdadala niyan," sabi niya habang inaabot ang supot ng gulay at bigas na binili nito matapos ang shift. "Sir, hindi na po, nakakahiya naman," sagot ni Lisa, halatang nag-aalangan. "Hindi mo na kailangang tawagin akong sir tuwing magkasama tayo," biro ni Damian. "Damian na lang at wag mong ikahiya, hindi ka na nag-iisa sa laban mo." Napatigin si Lisa at napatingin sa kanya. May bakas ng agod sa kanyang muka. Ngunit higit doon, may ningning sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa niya nakita dati. "Damian, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon pakiramdam ko alipin pa rin ako ng sistemang ito." Nagpatuloy silang naglakad, tahimik, ngunit dama ang lalim ng koneksyon sa pagitan nila. Hindi iyon basta-basta. Ito ay bunga ng hirap, tiwala at respeto. Samantala, si Alma ay mas lumakas ang loob. Hindi na siya tahimik tulad ng dati. Madalas na siyang magbigay ng opinyon sa mga pagpupulong at nagulat ang lahat nang minsang magsalita siya sa harap ng lahat ng staff. Kung kaya ni Damian na maranasan ang lahat ng dinanas natin at manatiling matatag, kaya rin natin. Hindi na tayo dapat matakot magsalita. Alapakan ang sumunod. At doon lalo pang tumibay ang relasyon ng mga empleyado sa isa't isa. Hindi na sila hiwa-hiwalay na individual na nagtatrabaho para sa sahod. Naging isa silang samahan na sabay-sabay lumalaban at sabay-sabay umaangat. Si Mario, na noon ay palaging nang aasar, ay tuluyang nagbago ang kanyang pananaw. Isang gabi, habang nasa kusina sila, nilapitan niya si Damian. "Alam mo, Damian, hindi ko na alam kung paano kita tatawagin. Boss? Kaibigan? Mentor? Basta ang alam ko, marami akong natutunan mula sa iyo. At salamat, kasi pinakita mo na kahit mayaman, marunong ka pa ring makiramay sa hirap." Ngumiti si Damian at inakbayan siya. "Mario, tawagin mo na lang akong kasama. Kasi pare-pareho tayong nagbabanat ng puto rito." At mula noon, tuluyan nang nawala ang mga lamat ng nakaraan. Ang dating mga pang-aasar ay napalitan ng mga birong puno ng respeto. Ang dating malamig na kusina ay naging pugad ng samahan at pagkakaibigan. Dahil sa mga pagbagong ito, naging inspirasyon ang branch sa iba pang sangay ng kumpanya. Dumadayo ang ibang manager at empleyado mula sa iba't ibang lugar para makita kung paano nila napabuti ang kalakaran. At sa bawat pagbisita, laging nakikita ang isang bagay na hindi matutumbasan ng pera, ang malalim na ugnayan ng mga tao sa isa't isa. Isang araw, may dumating na isang grupo ng empleyado mula sa ibang branch. Lumapit sila kay Damian at nagsabi, "Sir, gusto rin naming maranasan ang ganitong pagbabago. Pwede ba kaming matuto mula sa branch na ito?" Ngumiti si Damian. "Hindi lang kayo matututo. Ipapalaganap natin ito sa lahat ng branch. Lahat kayo, lahat tayo, dapat makaramdam ng ganitong respeto." Sa puntong yon, lalong tumibay ang bagong relasyon hindi lamang sa loob ng branch, kundi sa buong kumpanya. Ang kwento ni Damian bilang CEO na nagkunwaring dishwasher ay kumalat at naging alamat sa buong kumpanya. Hindi lamang inspirasyon sa mga empleyado, kundi paalala rin sa mga manager na ang tunay na leader ay marunong makinig at marunong makisama. At para sa mga taong tulad ni Liza, Alma at Mario, ang relasyon nila kay Damian ay hindi na mabubura. Isa itong kwento ng pagtitiwala, pagkakaibigan, at pagbabago na dala nila saan man sila mapunta. Sa gabi, habang mag-isa si Damian at nakatanaw sa mga ilaw ng syudad mula sa kanyang bintana, napaisip siya, ito ang tunay na halaga ng negosyo.
Hindi pera, hindi pangalan, kundi ang relasyon na nabubuo sa mga taong nagsasakripisyo araw-araw. At sa puso niya, alam niyang hindi na siya kailanman babalik sa dati. Siya na ngayon ang leader na hindi lamang boss, kundi kapatid, kaibigan at kasama. Lumipas ang ilang buwan at mas lalong lumakas ang impluensya ng ginawa ni Damian sa buong kumpanya. Ang bransya na minsang puno ng pang-aabuso at katiwalian ay naging huwaran ng pagbabago at pagkakaisa. Ang bawat empleyado mula sa tagahugas ng pinggan hanggang sa waiter at cook ay nakaramdam ng bagong sigla sa kanilang trabaho. Hindi lamang dahil sa patas na sahod at benepisyo, kundi dahil sa dignidad na muling ibinalik sa kanila. Sa unang pagkakataon, nagsagawa si Damian ng isang malaking pagtitipon para sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Ginawa ito sa isang malaking convention hall kung saan dumalo ang mga manggagawa mula sa iba't ibang sangay. Ang tema ng pagtitipon, ang tao ang tunay na yaman ng kumpanya. Habang nakatayo si Damian sa entablado, nakatingin siya sa libu-libong empleyadong nakaupo sa harap niya. Marami sa kanila ay galing sa mahihirap na pamilya, katulad ni Liza at Alma. Ngunit na yung gabi, lahat sila ay may ngiti at pag-asa sa kanilang mga mukha. Mga kasama, panimula niya, ilang buwan ang nakalipas, ako mismo ay pumasok bilang tagahugas ng pinggan sa isa sa ating mga branch. Naranasan ko ang init ng kusina, ang bigat ng trabaho, at higit sa lahat ang sakit ng panlalait at kawalan ng respeto. Doon ko napagtanto mali ang naging sistema natin. Ngunit hindi huli ang lahat para itama ito. Nagpalakpakan ng lahat. May ilan pang napaluha dahil alam nilang totoo ang kanyang sinasabi. Ngayon, pagpapatuloy ni Damian, ang kumpanya natin ay hindi na lamang negosyo. Isa na itong tahanan. At kayo, ang bawat isa sa inyo, ay hindi lamang empleyado. Kayo ay kapamilya. Walang dapat mawalan ng dignidad para lang kumita. Walang dapat maliitin dahil ang bawat gawain ay mahalaga. Tumayo si Lisa mula sa hanay ng mga empleyado, dala ang mikropono. Sir Damian, sa ngalan po ng lahat ng staff, nagpapasalamat kami. Dahil sa inyo, hindi na kami basta manggagawa lang. Kami ay naging tao muli na may halaga at kinabukasan. Naluha si Damian at sa kanyang mga mata ay nakita ng lahat ang sinseridad. Hindi ako ang dapat pasalamatan, Liza. Kayo ang dapat pasalamatan. Dahil sa inyong pagtitiis at sakripisyo, natutunan ko kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamumuno. Mula sa gilid, si Alma ay nakatingin, hawak ang isang folder. Lumapit siya sa entablado at inabot ito kay Damian. Sir, ito po ang resibo ng enrollment ko. Nagsimula na akong mag-aral sa gabi habang nagtatrabaho sa umaga. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ito magagawa. Pinisil ni Damian ang balikat ni Alma. Iyan ang gusto kong marinig. Isa-isa nating makakamtan ang mga pangarap. Hindi kayo magtatapos bilang mga tao lang na kumakayod sa kusina. Kayo ay mga taong may kinabukasan. Si Mario, na dati puno ng biro at pang-aasar, ay lumapit din at nagsalita. Sir, dati galit ako sa sistema. Galit ako sa mga boss. Pero kayo, binago niyo ang pananaw ko. At ngayon, masasabi kong ipinagmamalaki kong maging bahagi ng kumpanyang ito. Nag-iyakan at nagyakapan ng mga tao. Ang dating hiwa-hiwalay na grupo ay naging isang pamilya. Hindi lamang sa loob ng kumpanya kumalat ang inspirasyon ni Damian. Pati ang iba kang negosyante ay nagsimulang tularan ang kanyang pamamalakad. May mga artikulo sa pahayagan at dokumentaryo na ginawa tungkol sa kanyang karanasan bilang CEO na nagkunwaring dishwasher. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng malasakit at tunay na pamumuno. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling mapagkumbaba si Damian. Patuloy siyang bumababa sa mga branch, nakikisalamuha sa mga empleyado at minsan pa'y tumutulong pa ring maghugas ng pinggan. Para sa kanya, hindi iyon kahihiyan. Isa yung paalala ng kanyang pinagmulan at ng aral na natutunan niya. Isang gabi, matapos ang pagtitipon, naglakad siya palabas ng hall kasama sina Liza at Alma. Tahimik silang tatlo, pinagmamasta ng mga ilaw ng syudad. Si Liza ang unang nagsalita. Damian,
Hindi ko alam kung saan ka padadalhin ng Diyos. Pero sana hindi ka magbago dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng liwanag ang buhay namin. Ngumiti si Damian at tinitigan ang mga bituin sa langit. Hindi ako magbabago, Liza, dahil kayo ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng yaman. Hindi pera, hindi pangalan, kundi ang dignidad ng bawat tao. Iyon ang kayamanang hindi kailanman mawawala. At sa gabing iyon, natapos ang isang yugto ng kanyang buhay. Ngunit higit pa sa pagtatapos, iyon ay naging simula ng mas matatag na bukas para sa kanya, para sa kanyang kumpanya, at higit sa lahat, para sa bawat empleyado na muling nakatagpo ng pag-asa. Sa huli, napatunayan ni Damian na ang tunay na lider ay hindi sinusukat sa laki ng kanyang yaman o kapangyarihan, undi sa lawak ng kanyang puso at kakayahang magbigay ng respeto at dignidad sa kapwa. At sa aral na iyon, itinayo niya ang pundasyon ng isang kumpanyang hindi lamang nagtatagumpay sa kita, kundi higit sa lahat sa pagmamahal at malasakit sa tao.